Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong iginiit ngayon ang kampo ni BP Sara na ibasura na ang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa wala daw na talaga itong substantial evidence at lumabag din ito sa 1-year bar rule. Kaya atin na panoorin ngayon ang balita at mamaya ay merong ipapaliwanag ang isang legal mind na si Attorney Bueno tungkol dito sa 1-year bar rule na sinasabi at kung talagang legal ba ang impeachment case laban kay BP Sara at dapat ba itong may basura. Well, narito ang video courtesy sa atin ng TV Patrol. Tugon ng kanyang kampo sa Senate Impeachment Court, iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Una, dahil wala umano itong bisa dahil labag ito sa mandato ng konstitusyon na isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-initiate o umpisahan laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Kinontra ito ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy. Hindi ho na-violate yung 1-year bar rule because yung tatlo na naunang impeachment complaint hindi ho nakaabot doon sa referral to the Committee on Justice. Under the rules po, and decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Sabi pa ng bise, walang statements of ultimate fact sa reklamo ng Kamara na tinawag niyang isa lamang piraso ng papel. Ito nakakabastos naman tong sinasabi ni BP Sara dito sa Ramaw na isa lang daw scrap na papel ang impeachment complaint dahil walang factual at legal conclusions. Ano bang walang factual? Wala daw facts. Paano na yung mga resibo, di ba? Yung mga pangalan na may mga signature na mga piatos-piatos, mga dudunggang, at kung ano-ano pang mga di ba? Mga pangalan doon na nakasama pang naisama pa nga ang pangalan ni Marian Rivera mga artista, kaya walang factual and legal conclusion. Yan ang sabi ni BP Sara, scrap of paper lang daw. Nako, parang toilet paper lang, no? Grabe talaga tong babaeng ito, kaya ito ngayon hindi makaharap, pinatawag ng ombudsman, hindi nakaharap. At palagay ko hindi rin to haharap dito sa sa korte ng Senado. Talagang makapal ang mukha. Ang kanyang mga alibay ay pupunta daw siya ng katulad ngayon nasa Australia, pupunta ng iba't ibang nasyon para daw ipalaganap ang pagiging Duterte, di ba? Humihingi ng tulong sa mga DDS sa ibang bansa na tutulong sa pananawagan na palayain na si Digong. Ay nako ng taong yan. Papalayain daw si Digong. Siyempre lalaya yan kapag napatunayan na walang kasalanan. Katulad din yan sa impeachment case ni BP Sara. Mabasura ang impeachment na yan after the trial. Yan ang ang basihan sa pagbasura kapag na-trial na, kung talaga bang mga non-factual evidence, non-substantial evidences ang nariyan. Diba? O balik tayo ngayon sa balita, courtesy ng ABS-CBN TV Patrol. Kaya maituturing aniyang abuso sa impeachment process ang paghain ng reklamo laban sa kanya. Kung basura, bakit nyo sinagot? Iginiit din ni Duterte na walang articles of impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court dahil iniutos itong ibalik sa Kamara. Hindi aniya na ipresenta ang articles of impeachment na taliwas sa Senate rules. They are citing a rule that does not exist. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Kabilang sa reklamong impeachment ang umano'y betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at commission of other higher crimes na may kinalaman sa umano'y katiwalian, umano'y hindi pagsiwalat ng kanyang ari-arian at ibang assets sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, umano'y pakikipagsabwatan para pagtangkaan ang buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, destabilisasyon at pangkalahatang naging asal niya bilang Vice Presidente.
Puna ng ilang kongresista, tila inililihis ang mga isyu sa reklamo sa usapin ng teknikalidad. Ang panawagan for accountability ay nalulunod ng mga technicality. So ang mas interesado ang ating mga kababayan ay malaman kung saan ba talaga napunta ang paggastos ng confidential funds, saan po ba kung meron bang pananagutan, yung pagsabi po ng ating pangalawang Pangulo na ipapapatay niya ang presidente, ang unang ginang at ang speaker. Nako, sa lahat ng tao sa mundo o sa Pilipinas, sa history ng Philippine politics, walang ibang ganyang mga bunganga ang yang mag-amalang. Una, si Digong ganyan din magsalita, patay ng patay. VP Sara, ganyan din. Kaya ano bang mga klaseng mga asal ito? Dapat ang Kongreso ay gagawa na naman ng batas ngayon na bawal sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na magsalita ng mga ganito na patayan-patayan, na assassin na ganyan, di ba? Kasi sila yung mga ehemplo na public figure, hindi lang yan mataas nga na nakatungkulan, pangalawa sa presidente, tapos ganyan magsalita. Ngayon, itong issue ng impeachment ay papunta na daw ito sa pagkalusaw, sabi ng isang congressman dito, dahil sa mga technicalities. Malulusaw ito, malulunod, hanggang sa mawawala. Papayag ba kayo niyan, mga kababayan, na malulusaw lang ito? At hindi natin malalaman kung nasaan na yung 612 million na confidential fund na punta. Kung totoo ba yung mga piatos, mga dudunggang, mga chichirya at kung ano-ano pa na pinagbigyan ng mga pera na yun nga yung confidential fund. Kaya mababaon ito Kapag nababaon ito sa limot, walang silbi. Walang silbi ang ating batas. Diba? Kasi hindi napaparusahan ang mga magnanakaw. Nakulong nga yung nagnakaw ng manok Magkano lang ba ang manok? Diba? Nasa 500 pesos yung tinaliang manok. O 3,000, diba? Inakulong Ito, 612 million ito. Tapos hindi makulong. Dahil sa isang Duterte siya. Grabe. Diyan natin makikita na hindi pantay ang batas, hindi fair. Kasi yung nagnakaw ng manok lang na tinalian, na pangsabong ay nakulong. Pero itong 612 million at bastos pa na bunganga ay hindi makulong. Grabe naman. Jesus Mariusep. Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pilit na iniiwasan ni Duterte ang pananagutan sa mga seryosong paratang laban sa kanya. Dapat aniyang harapin niya ang mga reklamo at huwag magtago sa mga teknikalidad. Nauna nang sinabi ni Duterte na naghahanda na siya para sa isang bloodbath o madugong laban sa kanyang impeachment trial. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Umaasa sila na through technicality, makakalusot si Vice President Sara at i-dismiss na ito. And there is no justifiable reason to dismiss without a trial. Ayan, klarong-klaro without a trial. Sabi yan hindi lang si Bukoy ang nagsabi niyan. Karamihan ng mga luminaries, mga bright-minded lawyers ng Pilipinas nagsasabi na dapat matrial muna bago magdesisyon kung ibasura ang isang impeachment case. Kaya ito na yung trial of the century para sa mga mandarambong sa Pilipinas, at kapag hindi pa ito nakulong, dadami pa ang katulad niya at katulad sa kanyang ama, mga kababayan. Kaya ito na si Atty. Bueno, atin pakinggan kung ano nga ba ang kahulugan nitong 1-year bar rule at kung pwede bang ibasura kaagad ang impeachment case without even a trial. Narito si Atty. Bueno, atin pakinggan. Tahan muna natin sandali itong depensa ng impeached public official na nagsasabi na ang reklamo laban sa kanya ay kinakailangan ng ibasura ng impeachment court at hindi na kailangan magkaroon pa ng trial sa pagkakataon na to sapagkat binayolate ng House Prosecution Team yung 1-year bar rule. Kinakailangan pong dumaan sa Committee on Justice or kinakailangan kung hindi pinadaan sa Committee on Justice ay kailangan makalikom ng more than 1/3 votes ng entire members of the House of Representatives. So pag-usapan natin ngayon yung depensa
ng impeached public official. Sabi niya more than 1, 2, 3 or 4 impeachment complaints yung naisampa at na-initiate sa House of Representatives. Hindi po, sapagkat hindi naman na-refer sa Committee on Justice. In fact, yung pang-apat na complaint na isinampa sa House of Representatives ay nag-comply dun sa 10 days time frame na tinatakda ng House Rules, no? At ito ay nakalikom din ng 1/3 votes, no, ng entire members of the House of Representatives. Kung kaya't ito naman ay hindi dumaan doon sa Committee on Justice. That is the exemption to the rule. Ayan, so ito pala, yung tatlong unang impeachment complaint ay hindi pala nakarating sa Committee on Rules. Sa Senado yata yung Committee on Rules, hindi nakarating doon, hindi na-screen. So, ibig sabihin, hindi pa na-initiate. So, ibig sabihin, parang hindi pa nakarating kasi hindi nga dumaan sa Committee on Rules. Ngayon, ang pang-apat ay ito na yung galing sa Kongreso talaga na impeachment article. Ay hindi na pala yan kailangan padadaan sa Committee on Rules dahil nga 1/3 na ang bumoto ng mga congressmen, 1/3. 1/3 rule ang bumoto, so ibig sabihin overwhelming ang pumirma, 200 plus 200 plus na congressman ang pumirma na impeachment para ma-impeach si Sara. So ibig sabihin ay automatic na, hindi na dadaan doon sa itong Committee on Rules. So ibig sabihin isa lang na impeachment case ang talagang naipasa. So hindi siya nag-violate sa batas na one year bar rule. Ibig sabihin ay hindi pwedeng 3 o 2 impeachment case ang i-file sa parehong taon sa parehong isang tao na katulad lamang nitong Saramaw na ito. Kaya ito napaka talaga daming technicalities. Kaya sabi nga ng isang congressman, baka malunod na ito, baka lulubog na ito at mawala, ma-whitewash at tuluyan ang maglaho ang impeachment case na ito. At dito natin makikita na walang batas, di ba? Kung may batas, may makulong Sabi ko nga kanina, nagnakaw ng manok na kulong, nagnakaw ng pantalon sa department store na kulong, pero ito 612 million ang ninakaw, pera ng bayan. Hayaan ba natin yan dahil siya si Saramaw na anak ni Digong dahil idol nyo? Hayaan ba natin yan na ganyan? Na hindi panagutan kung saan napunta ang 612 million. Ako, tumanda na ako sa kakatrabaho ang taxes ko siguro na naibigay sa gobyerno ay nasa 20 million na lahat. Ang tagal-tagal ko nang nagtrabaho. Kaya, grabe ang na to. Sa history of the Philippines, ito ang pinaka magnanakaw sa lahat Ang kanilang angkan, pamilya, magmula doon sa ama. Grabe talaga hindi mo hindi kayang halongkatin ng utak ng tao kung paano ninakaw yung mga pera na yan. Kaya kapag na-impeach yan, kaya nga gusto nilang malusaw kaagad yan. Kasi kung matuloy ang impeachment, nandiyan na si Trillanes, handa na yung mga resibo ni Trillanes, mga bank accounts na bubuksan at makita talaga na meron talagang pera na napakalaking pera ang mag-ama, Digong at Sara. Kaya takot talaga si Sara na makarating sa impeachment court ang kaso niya. Kaya gusto niyang kaagad mabasura. Kaya basura-basura palagi ang sinasabi niya. Ngayon nandun lang, nagliwaliw lang sa Australia para maano siya doon, di ba? Parang makalimutan niya ang problema sa Pilipinas. Doon naman siguro yan pupunta sa doon na lang siya pupunta sa Iran, sa boundary ng itong Israel at Iran para tamaan siya doon ng ballistic missile, di ba? Di tapos, ako nga kung ganyan ang kalaki ang problema ko, isasali na ako doon sa gera sa Ukraine. Kung napakalaki ang problema ko para matapos na. Di ba mga kababayan? Grabe
Patuloy tayo dito sa video courtesy sa atin ng isang magaling na legal mind, Attorney Bueno. If you were able to get 1/3 votes of the total membership of the House of Representatives, pwede nang hindi dumaan sa Committee on Justice at dire-diretso yan. No, yung 1/3 votes na yan will constitute as the impeachment, the articles of impeachment. At yun ang isusumite sa Senado. In this case, no, so isa lang ang lumalabas na impeachment complaint sapagkat yung total na 4 na impeachment complaints filed in the House of Representatives ay unang-una kinonsolidate nila yan at within 10 days after the consolidation, yan po ay pinagbotohan at nakakuha ng mahigit na 1/3 votes sa House of Representatives that officially it was transmitted to the Senate Impeachment Court. So, therefore, the defense that there was a violation of the 1-year bar rule is not applicable in this case. Ayan, mga tangingot pala yung ano eh. Ito yung talagang magaling na utak to na attorney, si Attorney Bueno. Kasi consolidated pala yung 4 na articles of impeachment. Yung 1, 2, 3, and then 4 ay ginawang isa lamang. At saka hindi na siya dumaan doon sa tinatawag na Committee on Rules dahil nga sa 1/3 rules ng Kongreso na kapag overwhelming na bumoto, majority of Congress ay bumoto, pumirma para sa impeachment, automatic na yan na trial na. Hindi na nga siya dapat dadaan pa sa Committee on Rules. Kaya kung technicalities lang ang pag-uusapan, talo na sila VP Sara dito. Di ba mga kababayan? Kaya dito marami ang malalaman natin sa batas eh. Dahil sa palaging pinag-usapan natin mga technicalities. Kaya para na rin nag-eskwela tayo dito ng law, ng abogasiya kasi itong mga nagsalita, magagaling eh. Okay, so ito, tatapusin na siguro natin ang video dito. Balik tayo kay attorney. Pangalawa, pag-usapan natin uli yung 4 na impeachment complaint. Pwedeng i-highlight uli ng ating House Prosecution Team na yung naunang 3 impeachment complaints ay hindi ma-consider din na deemed file sa House of Representatives because it was not properly calendared. No, hindi na ikalendaryo 'yan eh. No, at ito ay hindi na isama sa official business order ng House of Representatives. Wala sa order of business 'yan, hindi din included siya. Kasi hindi naman siya inaksyonan eh. So hindi na ikalendaryo, hindi na isama sa order of business by the House of Representatives. So therefore, hindi siya kasali sa sinasabing na-initiate na impeachment complaint sa House of Representatives. So lumalabas, isa lamang talaga yung naikalendar at naisama sa order of business sa House of Representatives. Ando doon lahat yung substantive elements sa impeachment complaints. Itong mga isinulat ng mga nagreklamo sa impeachment court ay mga factual, no? Mga factual declaration to ng mga paglabag ng isang impeached public official. Like Factual. for instance, yung misuse of public funds, yung unexplained wealth, yung mga pananakot, no, sa mga mas nakakataas na opisyal ng ating pamahalaan at ng kanyang mga kamag-anak. Ito ay factual declaration doon sa impeachment complaint, factual declaration and actual issues, no, na naisama doon sa impeachment complaint. At ito ay hindi pwedeng ituring na product of an imagination lamang to ng mga nagrereklamo. Ito ay hindi rin mga opinion. Kumbaga, ito ay mga base sa mga tunay na pangyayari na inilagay doon sa impeachment complaint. So therefore, hindi siya maituturing na mere scrap of paper at walang basihan ayon sa depensa. Ayan, so lagot si VP Sara dito, pati ang kanyang legal counsel. Dahil nga, yung pananakot ni VP Sara na papatayin niya yung mga pamilya ni Marcos ay
Nandyan sa nandyan sa TV, na-record yun eh. Nasa television siya. Kaya mayroong kaagad substantial evidence. At bakit Article 4 of impeachment ang kailangan talagang maipasa ng Kongreso? At bakit yung Article 4 ang pinagbasihan at pinagbutuhan ng mga congressman against VP Sara? Dahil yun nga ang pinaka-substantial na Article of impeachment. Yung Article of impeachment number 4. Kaya yung 1, 2, 3 ay yun parang ibinasura ng Kamara ng Kongreso dahil hindi gaanong mabigat. Itong Article 4 of impeachment ang pinakamabigat kasi kasama diyan yung planong pag-assassinate sa pamilyang Marcos. At nandiyan na yung OBP budget kasama diyan, yung ninakaw na 612 million. 612 and 42,000 lahat yan na OBP budget na nawala, confidential fund ang tawag, nasa Article 4 of impeachment. Kaya yan ang talagang pinagbutuhan ng Kongreso na maisulong, maipasa, at hindi na kailangan tingnan pa ng Committee on Rules dahil nga sa rule of 1/3 sa Kongreso na kapag more than half of the Congress ang pumirma ay automatic na to be trial. At hindi na kailangan dadaan pa kung saang Poncio Pilato. Diba? Kaya magaling. Kudos kay Attorney Bueno. Maraming salamat sir sa video na pinaliwanag nyo at marami ang naliwanagan. Crystal clear si Attorney Bueno kapag nag-explain ng mga ganito. Alright, ano sa palagay nyo mga kababayan? Basura lang ba itong mga papel na articles of impeachment? O ito'y parang bomba na sasabog sa mukha ni VP Sara at mayroong puwitan na sasabog din at magkalat ng mabaho? Diba? At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.